Samantala, tuloy-tuloy naman ang agency overhaul na isinusulong ni DPWH Secretary Vince Dizon upang linisin ang buong ahensya mula sa anumang bahid ng korupsyon. At kabilang sa kanyang mga bagong reforma ang cost-cutting sa construction materials kung saan posible anyang makatipid ng aabot sa 60 bilyong piso sa 2026 national budget. Narito si Kyle Bulyas. Hindi lamang nagtatapos sa pagpapababa ng presyo ng mga construction materials ang mga magiging pagbabago sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Vince Dizon, may iba pang mga reforma na ipatutupad ang ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Dizon na pinag-aaralan na rin nila ang pagpapababa ng presyo ng mga materyales sa finishing. Sa ganitong paraan, mas makakamura na ang pamahalaan sa pagpapatayo ng mga ospital at silid-aralan nang hindi nasasakripisyo ang kalidad nito. Kaugnay nito, tututukan din ng ahensya ang monitoring sa implementasyon ng mga proyekto. Sabi ni Dizon, hindi sapat ang pagpapababa lamang ng material cost para tugunan ang dekadekadang korupsyon sa mga infra projects ng pamahalaan. Kailangan po talagang i-monitor. At meron pong mga gagawin, pinapagawa ang Pangulo sa atin na malapit na rin i-anunsyo ng ating Pangulo na talagang tutulong dito sa pagmamonitor natin. Kasi hindi pwedeng, kasi ang ginawa natin, binabagang natin ang costas, pero hindi natin i-monitor ng tama ang pag-implement ng mga proyekto. Baka naman yung kalidad at yung paggawa ng mga proyekto ang magsasaper. So hindi natin po pwedeng payagan yon. At yun ang kabigin-biginan sa akin ng ating Pangulo, na hindi natin pwedeng payagan yon. Kaya meron din po tayong gagawing mga reforma na kakambal nitong pagbaba ng presyo ng mga materyales. Nitong Huwebes, nilagdaan na ni Dizon ang kautosang magbababa ng presyo ng mga construction materials ng hanggang 75%. Dahil sa matitipid ng ahensya, maaari nang makapagpatayo ng dagdag na 1,600 kilometro ng mga kalsada at makapaglatag ng dagdag na 1,000 kilometro ng aspalto sa buong bansa. Bukod pa ito sa hanggang 60 billion pesos na savings para sa 2026 budget. Binigyang diin naman ni Dizon na epektibo na ang kautosan ngayong taong 2025. Ibig sabihin, saklaw na nito ang mga government projects na hindi pa nakakapag-procure ng mga construction materials. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.